Tell us, Mary, what did you see on the way? I saw the glory of the risen Christ. I saw him empty tomb. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. On the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early in the morning while it was still dark, and saw the stone removed from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and told them, "They have taken the Lord from the tomb, and we don't know where they put him." Mary stayed outside the tomb weeping, and as she wept, she bent over into the tomb and saw two angels in white sitting there, one at the head and one at the feet, where the body of Jesus had been. And they said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "They have taken my Lord, and I don't know where they laid him." When she had said this, she turned around and saw Jesus there, but did not know it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you looking for?" She thought it was a gardener and said to him, "Sir, if you carried him away, tell me where you laid him, and I will take him." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Hebrew, "Rabboni," which means teacher. Jesus said to her, "Stop holding on to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and tell them, I am going to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went and announced to the disciples, "I have seen the Lord," and then reported what he told her. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mga kapatid, dala ko po ang pagbati ng seminaryo ng San Carlos. At dala ko nga po ang koro ng San Carlos, ang Optimi Choir, na siyang umaawit sa ating banal na misa. At kung hindi nyo po nalalaman, si Father, ang inyong kura paroko, si Father Hans, ay dating miyembro ng koro ng San Carlos. At yan po ay isang soloista na baho. Hindi po siya mabaho, kundi bass. Dala po niya. Kaya isang special request niya, baka naman pwede kayong kumanta sa 22nd dito sa nobinang ito. Kaya naman po kami ay nagpaunlak upang umawit sa inyong nobinaryo. Alam niyo po, napakaganda na bagamat tayo ay naghahanda, we are preparing for the feast day of our Saint Charbel. And yet, we are also celebrating the feast day of Mary Magdalene. No? Mary Magdalene. Kasi alam natin na tayong mga deboto kay Saint Charbel, we are always bringing something, our need for healing. We are bringing our sorrows. We are bringing not only our sorrows, kundi yung kapighatian din ng iba. Di ba marami sa atin na nagpupunta dito, hindi para sa ating kagalingan, pero para sa kagalingan ng ating kaibigan,
ng ating mga mahal sa buhay na humihingi rin ng healing. And you know, we carry sorrows, no? And sometimes these sorrows move us to tears. Tayo ay napapaiyak. At narinig natin sa Ebanghelyo, si Mary Magdalene, si Maria Magdalena, ay nakitang umiiyak. Bakit? Ang kanyang sorrow ay dulot ng pagkamatay ng ating Panginoon. No? Namatay ang kanyang mahal sa buhay. Ang ganda nga nung first reading. Sa first reading, sinasabi nung sa ating pagbasa, nasaan ang aking mahal? Yan din ang nadatnan ni Mary Magdalene dahil matapos mamatay si Jesus, kailangan usually inaanoint din yung body ng mga patay, nilalagyan ng mira, no? Pero wala ang katawan ng ating Panginoon. Nasaan ang aking minamahal? At dito talagang lumuha si Maria Magdalena. Ganon din ang daladala natin. Minsan sinasabi natin sa mga pare, lalo sa mga paroko natin o sa mga kaibigan, hinahanap ko ang Diyos. Bakit hindi ko kaya siya makita? Pagka ito ang ating tanong, ang tagal-tagal ko nang hinahanap ang Diyos, bakit hindi ko siya maramdaman? Dapat ating matutunan ang karanasan ni Maria Magdalena na ating narinig sa ating Ebanghelyo. Mary was looking for her Savior, for her Master. Where is my love? No? Bakit hindi niya nakita? Ang tanong, saan ba siya nakatingin? Bakit hindi niya nakita? Alam natin sa kwento, ang Panginoon ay nagpakita, pero sa likod niya, doon sa may hardin, pero hindi niya nakilala ang Panginoon. Saan ba tayo nakatingin? Where was the gaze of Mary Magdalene? Di ba alam natin na siya ay nakatingin doon sa puntod ng ating Panginoon. Doon niya nakita yung dalawang anghel. Doon niya nakita yung balot, yung lino na bumalot sa katawan ng Panginoon, pero wala ang kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay nakatuon doon sa libingan ng patay. Kapag ikaw ay nakatingin sa libingan ng patay, ano ang makikita mo? Makikita mo kadiliman. Kaya nga tayo nagsisindi ng kandila. Dahil madilim lagi ang libingan. Ano ang makikita mo? Makikita mo kamatayan, mga buto. Walang buhay sa loob ng libingan. Ano pa makikita mo? Makikita mo kalungkutan. Kaya nga napaluha si Maria Magdalena. At alam natin, kapag matindi ang iyong dinaramdam, if emotions are strong, di ho ba nagdidilim ang ating paningin? Naranasan niyo bang magdilim ang inyong paningin? Minsan nakakabasa tayo sa dyaryo, yung anak, sinaksak yung ama. O yung ama, sinaksak yung anak. Pag in-interview sila, bakit niyo po nagawa yon? Ama niyo pa naman, o anak niyo pa naman. Ano ang kadalasang sinasabi nila? Nagdilim ang aking paningin. Kapag tayo po ay may matinding emosyon, nagdidilim ang ating paningin. Minsan nga, kahit kasiyahan. Kapag sumosobra, naalala po ninyo, pagka halimbawa, pumasa ka sa board exam, no? Minsan, o kaya yung team mo sa basketball nanalo, minsan nagkakagulo. Minsan naghahagis ng silya, nagbabasag ng mga bintana. Bakit? Dahil sa tindi ng katuwaan, sila ay nagkaroon ng madilim na paningin. Mga kapatid, kapag tayo ay nakatutok sa libingan, dumidilim ang ating paningin. Kaya nga ang Panginoon, nung nagpakita kay Maria Magdalena, hindi siya nagpakita sa libingan. Saan siya nagpakita? Kasi po ang mga libingan noon ay nasa loob ng hardin.
Parang ating mga memorial parks. Ang mga libingan natin ay nasa garden. Ang Panginoon ay nandoon sa hardin, sa likod ni Maria Magdalena. Ano ba ang makikita ninyo kapag nakatingin kayo sa hardin? Di ba? Ang hardin ay immersed sa araw. It is warm. Ang libingan, malamig, madilim. Sa hardin, nandoon ang buhay, ang mga bulaklak, ang mga halaman. Sa libingan, wala. Mga buto, puros kamatayan. At doon sa hardin, naroon ang risen Lord, si Jesus na nabuhay. Kaya nung nagsalita si Jesus, akala ni Maria Magdalena ay isang hardinero ang nagsalita. Pero nung tinawag na ni Jesus sa pangalan niya, Maria, doon niya, kasi nung tinawag na Maria, palagay ko, binawi niya o binaling niya ang paningin papunta sa hardin. She changed her perspective. Lumingon na siya, hindi na siya tumingin sa libingan, pero tumingin sa hardin, where life is present. At doon niya nakita ang Panginoon. Mga kapatid, kahapon, dumalaw ako sa 2 patay. Yung una ay yung nanay ng aking kaklase ni si Father Festin ay namatay at pumunta ako dun sa sukat, no, sa funeral parlor, no. At pag bukas ng elevator, hindi kayo maliligaw, no, sa kwarto na kung saan nakaburol ang nanay ni Father Lawrence kasi sa hallway pa lang, puros bulaklak, puros corona. At nakikita nyo na ang mga condolences, expressions of sympathy ng mga nagmamahal sa pamilyang Festin. No? Puros bulaklak na iba't ibang kulay, mostly naman siyempre puti at napakabango. Bakit tayo mga Pinoy o mga tao, miski rin sa ibang bansa, madalas ay nagdadala ng bulaklak sa burol? Tayo ay nag-o-offer ng bulaklak. Bakit? Hindi ho ba dinadala natin ang hardin sa funeral parlor? Kasi alam natin, ang mga namatayan, ang mga naulila, ay palaging nakatingin sa bangkay ng kanilang mahal. At kapag sila'y nakatingin sa bangkay ng kanilang mahal, katulad ni Maria Magdalena, ang makikita lamang nila ay kamatayan. Walang buhay, isang katawan, kamatayan, kalamigan, at minsan ay kadiliman. At tayong mga nagmamahal sa kanila, nagdadala ng bulaklak para ipaalala sa kanila, may hardin. Merong lugar pang may buhay, may pag-asa. Nandito kami, hindi namin mapapalitan ang iyong mahal sa buhay, pero naisabihin namin sa iyo, hindi kayo nag-iisa. Dinadala namin ang hardin dahil naroon ang Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, marami sa ating mga kapatid ay bulag dahil nagdidilim ang paningin. Marami sa galit, sa politika, sa gobyerno, nagdidilim ang paningin. Kaya kung ano-ano na lamang ang sinasabi, ano ang gagawin natin sa kanila? Marami sa atin ang namatayan o may sakit, madilim din ang paningin. Ano ang gagawin natin sa kanila? No? Si Saint Charbel, nung siya'y namatay, no, ninais niyang ang mga tao ay manumbalik sa ating Panginoon. Katulad ni Saint Charbel, dalhin natin ang Panginoon sa kanila. Magdala tayo ng bulaklak. Dalhin natin ang hardin ng buhay sa kanila. Marami sa atin mamaya pipila. At bibigyan tayo, bleblesen tayo ng oil, at bibigyan tayo ng oil. Yung oil na ba yun ay para sa inyo lamang? Yung oil na yan ay parang bulaklak. Dalhin nyo sa mga kaibigan nyo, mga kapamilyang nagdidilim ang paningin o madidilim ang paningin.
mga taong nawalan na ng pag-asa, mga taong may sakit. Sinabi ko nga kay Father Hans, ako sa Lunes, meron akong bibisitahin, wala na talagang pag-asa, isang Australiano. Iaanoin ko na siya, pero dadaling ko yung ibibigay sa akin ni Father Hans na oil. Para namang, parang bulaklak na sasabihin ko, huwag kang tumingin kung nasaan ang kamatayan. Kasi doon lagi nakatuon ang kanyang mata kasi stage 4 cancer na rin siya, no? So sa Lunes, sa iaanoin ko, sasabihin ko, ito, tingnan mo si Saint Charbel, no? Ang imbitasyon niya, tumingin kung nasaan ang buhay, tumingin kung nasaan ang Panginoon. Alam niyo ang sinabi ni Maria Magdalena, kahuli-hulihan sa ating Ebanghelyo, ano sinabi niya? I have seen the Lord. Nakita ko ang Panginoon. Mga kapatid, madilim man ang inyong paningin, marami sa atin, dahil nagmamahal sa Panginoon, ang magsasabing, buhay ang Panginoon. Kaya dapat tayo ay magkaroon ng pag-asa. Magpasalamat tayo kay Maria Magdalena, magpasalamat tayo sa ating patron, ni Saint Charbel, na biglang nag-iimbita sa atin, nagbibigay ng mga bulaklak sa atin, nagbibigay ng oil sa atin, upang dalhin sa mundong madilim ang paningin. Kapag tayo ng mga deboto ay aalis, kasi nung nakita na at na-recognize ni Maria Magdalena ang Panginoon, binigyan agad ng Panginoon ng misyon si Maria Magdalena, ay pumunta ka sa mga kapatid mo, sa mga apostoles, at sabihin mo ang nakita mo. Tayo rin, mga kapatid, pag tayo matapos ang misa, natanggap ang ating Panginoon sa Eucharistia, natanggap ang blessing ni Saint Charbel, meron tayong oil na iuwi, tayo rin ay may misyon. Dalhin nyo ang liwanag, ang pag-asa, ang paghilom ng ating Panginoon sa ating mga kapatid. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, we ask the Lord that we'll have the heart of Mary Magdalene, the heart of Saint Charbel, always longing, always asking, where is my love? Nasaan ang aking mahal? And the Lord will always call us, especially when we are looking at death, when we are looking at darkness. He will call us to where life is. At tayo, sasabihin natin sa mundo, I have seen the Lord. That will be the greatest gift that we can give to the world. So let us pause for a moment and beg the Lord for the grace to open our eyes, to hear our sweet name being called by Jesus. Jesus inviting us to where life is, to where He is. In a moment of silence, we ask for this special grace.